Hello guys, makinig mabuti. So yun, naka-front ang ating mga channel members na screenshot sa kailang mga profile. Dahil ang nakaugalian ko before na ilalakip ko sila bawat upload ko, ang kanilang mga channel profile, hindi ko nagawa. Dahil talagang sobrang busy ko nung mga nakarambuan. At hanggang ngayon naman ay busy ako. So ngayon nagkaroon ako ng time na mag-screenshot para naman makabawi. So nilagay ko sa front on this video nang sa ganun ay ma-recognize at i-recognize natin ang kanilang katapatan bilang isang channel members. So sa mga hindi pa po nakapag-members sa akin at gusto nyo pong mag-join, so join lang po kayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel members, puntahan nyo po ang description ng video na ito at nandun po ang kanilang mga channel. I-mention ko sila para kayo po ay makapunta sa kanilang mga tahanan. So maraming salamat sa mga hindi nalagas at sa mga nag-rejoin. Thank you very much. At guys, sa mga nag-join sa akin na wala kayong same level or wala kayong amount na pinaka-level 1, nag-start kayo sa level 3 or 2, hindi po ako makapag-join sa inyo dahil same level lang po yung kaya kong i-join din po sa inyo. Same price kumbaga. Kasi merong level 1 na nag-start sila sa system na level 2 or level 3. Ako kasi talaga nag-start ako from level 1. So yung pinakamura na level 1 talaga ng system. So yun po yun. So join kayo sa same level para ako po ay mag-join sa inyo. Aming first friend na Japanese na nagkaroon ng long-term friendship namin. Siya po yung aking aming kaibigan. This month maglalabas daw siya ng bagong video. So hopefully na inyo siyang isama sa inyong subscription. A very good friend of us. Thank you and please do watch until end. So ayan guys, I'm walking, going to work, heading to my work. Kaya ako naglakad kasi bagyo ngayon. Ayan no, kahit bagyo kailangan pumasok. So bilang isang trabahante, hindi biro. Kasi kung isang araw lang mawalan ka ng isang araw, malaking bagay na ang mawawala sa'yo. Like yesterday, nag-day off ako kasi mayroong aksidenteng nangyari sa dalaga ko. Yun, hindi pwedeng hindi mag-day off kasi kailangan ko siyang dalhin sa hospital para patingnan yung kanyang sugat na hindi tumitigil yung dugo. Magdamag, lumalabas yung dugo. Napakaliit lang naman sana ng butas ng kanyang skin. Kasi meron siyang parang dead na blood na lumabas bandang baba ng kanyang kilikili sa may breast part niya. After niyang maligo, syempre malambot yun. Napansin daw niya yun. So kanya daw pinwersang tanggalin. Ang nangyari is parang nagkaroon siya ng butas. Parang parang ang lalim ng tubig. Oh, pwedeng languyan. Parang yung ugat siguro nun is parang naputol on that part. Yun, tapos ayaw tumigil yung dugo. So hindi na rin siya pumasok sa school. Actually ayaw na ayaw talaga niyang mag day off or yun nga, magyasumi. Tawag sa Japanese is magyasumi. Kasi malaking percent ang mawawala yun sa kanya. So iniingatan niya yun na hindi siya magkaroon ng red mark sa kanyang second semester. Then kasi dito guys, pagka public school, senior high school ka, tapos magkaroon nga ng red mark, 1, 2, 3, yung teacher na mismo ang magtatanggal sa school kasi nga public yun. So ang nagbabayad sa school niyan is yung government. So kung hindi ka magsisikap, kasi ang senior high school dito is hindi siya mandatory. Kapag after mo makapagtapos ng junior high school na 3 years, total of 9 years, yung mula grade 1 hanggang grade 6 years yun. Tapos mag junior high school ka ng 3 years, pwede ka na kasi magtrabaho 15 years old. Yan guys, ang ganda ng palayan oh. Yumuyuko na siya kasi mabigat na yung kanyang bunga. So yan yung example sa tao na pag ikaw ay yumayabong, huwag kang yumayabang. Manatili ka lang na nakaapak sa lupa at yun, stay humble. So yun yung example ng palay.
Ang palay at ang wet, yung pinakita ko sa inyo sa ibang vlog ko, magkaiba sila. Kasi yun ay magaan, so hindi yan siya yumuyuko. Unlike sa rice na mabigat, yung kanyang butil, yumuyuko siya. So yun yung different nila. Tapos magkaiba din sila ng season, syempre. So yun guys, balik tayo doon sa school, no? Ayaw na ayaw niya mag-absent even isang araw kasi ayaw niya magkaroon ng red mark sa kanyang card. Ganyan. So yun. Kasi dito nga is kapag public ka, hindi ka nagbabayad ng tuition. Ang nagbabayad ng school is tawag doon? Stop ba to siya? So yun, pinutol ko kasi yung isang sasakyan nag-stop. Yung isang sasakyan hindi nag-stop. Hindi yata tao ang driver noon, malamang robot. So yun yung delikado sa pagtawid. Yung kabila hindi nag-stop. Yung kabila naman, syempre mahiya ka, gusto mong tumawid kaya lang hindi nag-stop. So hintayin mo na, dumaan mo na yung hindi nag-stop kasi hindi yata tao ang noon, driver, malamang is robot. So kasi merong, di ba, pedestrian. Pag pedestrian, automatic yan. Pag may tao kang makita, automatic na mag-stop ka. Kasi patatawirin mo yung tao. So yun guys, ito na yung sigurong huling time na ma-vlog ko ito. Nag-green pa ang puno. Nandyan si Lolo, kahit maulan, oh. Kahit maulan si Lolo, nagpapayong siya. Yung nakita niyo sa may ilalim ng puno. Nagpapayong siya para magpulot ng basura. Ano ba itong Lolo na to? Nanggigigil ako sa kanya eh. Imbis na maulan, nasa loob ng bahay para hindi magkasakit. Parang ako din, So, kailangan ko magtrabaho kasi kahapon nag-absent ako dahil sa aksidente nangyari sa aking anak. So, maaga akong umalis ngayon dahil kailangan maglakad. Libutin natin, ha? Ang ganda. Bang uwak na to. Ayan, guys. Pagka winter, guys, yung pine tree na lang ang maiiwan na green, then the rest is wala silang dahon. So, my favorite tree is in there. So, yun. At ako ay dadaan ng 7-Eleven. Magbabayad ako sa bills namin ng tubig. So, kaya ako maagang umalis. Then, at the same time, is gusto ko mag-vlog. Kasi parang matatapos na ang green eh. Hindi mo lang ako nakapag-vlog dito. So, yun guys. Dami akong kwento no. Hindi ko alam kung hindi pa nga natapos yung isa na may isa na naman. Diyos ko Lord, busy ang bibig ko parang popcorn. So, yun about sa school. Dahil nga ito ay public. So, kapag ikaw estudyante tatamad-tamad ka, yung teacher na mismo, marami sila nag-start sila ng 130 sila nag-start nung last year, first year senior high school sila. So yon, may mga bayaran din naman pero hindi talaga magbabayad ng tuition fee. So yung mga lang yung mga katulad sa aircon, individual ang magbabayad niyan by parents, by students, ganyan. Kasi hindi na provide ng government yan. Yung school lang, yung mga sweldo lang ng teacher, yun ang provide ng government. So, ang scenario is pag ikaw estudyante, tatamad-tamad ka, mag-eskwela, tapos magkaroon ka ng red mark, ay sila na mismo mag-aalis. So, ngayon, sabi ng anak ko, first semester, sila, 80. Kasi, nung first year sila, marami ang nag-drop at marami din ang nagkaroon ng red line. So, mismo yung teacher na ang sabi, hindi na kayo pwede sa school na to, pwede na kayo lumipat in the other level low na school. So yun. So 80 plus na lang daw sila ngayon from out of 130. 80 plus na lang sila. Lungkot, no? Tapos by second semester sa classroom yun, nabawasan ng 2. Sila mismo nag-quit. Ganon. So hindi sila na-push ng kanilang parents kasi yung parents nila busy din sa buhay at busy sa paghahanap buhay kasi focus talaga, number 1 talaga na focus itong parents is work. Parents both is working dito sa Japan, yun. So kulang sa attention yung bata, kulang sa guidance yung bata. So parang no choice is to drop out. So kasi yun nga sabi ko, hindi naman compulsory ang hindi compulsory dito ang senior high school. Kaya okay lang kahit mag-drop sila, makapagtrabaho pa rin sila. Low level nga lang na uri ng trabaho. So yun, pero at least meron pa rin silang trabaho. Then guys, ayun yung work ko. Ayun yung building ng work ko. At siguro i-end ko na lang dito sa park ito kasi nandiyan yung 7-Eleven, magbabayad na ako. So yun yung aking kwento guys about sa nangyari sa aking anak kahapon na hindi nag-stop yung blood.
Nakakatakot kasi maliit lang siya na butas, pero tuloy-tuloy yung paglabas ng dugo. So dinala ko siya sa hospital kahapon, inabot kami ng 3 oras doon para makikipag-usap kasi sabi ko sa doktor na kung maaari tahiin para mag-stop lang yung dugo. Sabi ng doktor, kung tahiin mo yan, mas malaki pa yung tahi na na peklat kaysa sugat kasi sobrang liit lang ng sugat. So ang ginawa ng doktor is nilagyan ng tape, yung tape na para pagdikitin yung bawat line ng sugat para mag-stop yung dugo. Tapos yun, inabot kami na 3 oras kasi after lagyan ng tape is inintay mo na kung lalabas pa ba yung dugo. So yung lumabas nga yung dugo, tapos tinanggal yung tape, sabi ng doktor na nag-stop na yung dugo. Kaya wag na natin tahiin kasi mahirap, mas malaki ang tahi. Mas malaki ang peklat ng tahi kaysa sugat. So hindi ko na lang din pinuwersa. Tapos by Saturday bukas, kasi papasok ako, silang dalawa lang ng anak ko doon pupunta ng hospital para ipa-check ulit yon kung anong nangyari doon sa, kasi ngayon naka-tape siya naka-bandage siya kung anong nangyari doon sa sugat, kung yun ba ay naghilom na or fresh pa rin siya. So kailangan magtrabaho ako dahil kapag mag-day off ulit ako bukas, patay wala akong sweldohin sa next month. Kukulangin ako sa mga pangbabayad ko sa bills. So ito na po, nandito na po 7-Eleven guys. So until here guys, maraming salamat sa mga nagahang dulo and please do subscribe sa channel na aking ipinakita sa inyo na si Morichika Suzuki. He has our good friend. So yun, thank you guys, thanks for watching until end. Bye bye.